kaluluwa ay sumisigla at ang ating puso ay napupuno. This song was written amazingly, nasabihan na po ng Kakatamon Church, 1907. Na Joyful, Joyful was written by Van Dyke. Nanuno ka rin po si celebrate na nung makanano yung mag-create in
Diyos, na numakanan yung kalugod kayong bawat metong. So again, as we sing, joyful, joyful, we adore thee, God of glory. Come on, church, lift your voices. Hearts unfold like flowers before thee, earth as the sun above. Lift the clouds of sin and sadness, drive the dark clouds down away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of bliss. Hallelujah, Jesus, we worship you this morning. We worship you in spirit and in truth. Lord, hundreds of years have passed since the writing of these songs, since the writing of these hymns. Pero anong makanano mong pepakit in faithfulness mo kareng tao, ng minunang panahon, kung paano mo pinakita, Panginoon, ang pag-ibig mo sa mga tao noong una. Indeed, you are still showing your faithfulness to us. And so as we continue worshiping you this morning, may you speak in our hearts. Tunay nga, O Diyos, na karapat-dapat ka sa lahat ng papuri na kaya naming ibigay. Kaya narito, O Diyos, ang aming mga puso. Narito ang aming mga tinig. Itinataas namin sa ngalan mo. May your name be blessed this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Blessed Sunday morning po, kaya kayungan. Meto nga kagalakan ing mapili bilang may testimony ngening kayabakan. Anong makanano ing sibukan dinanas king kanakumbi. Atin niya pong topic ing testimony ngeni uling si Iman tamo po. Sabi na po ning topic miyabiya kanako, family with regular devotion. What's the impact of BS with your family? Siguro po, elingad kaya kayo, mamaya ko pong titak kwento, malati ko pa po, minulat dan ako din pengari ko, king iglesia. At king murang edad ko, ikit ko at penandaman ko nung makanano kong migrow, king iglesyang IT, kapamila tanda rin taong makapaligid ka na ako. Yes, elingad po kaya kayo nung makanano ing susuyo king kaya katamong Gino, lipat na banding dakala pagsubok, dakala panamdam na misan bisakang sumuko, pero ing Ginong Diyos ya ing magpatalan, bang kanita managumpe ka king kaya kambi sasalpantaya. Sabi napin po ning Ginong Diyos, potang bisakang sumuyo kailangan sunod ka, pero makanano po. Pero king kanakong journey, atin niya pong pewaga ing Ginong Diyos, kanako, bang kanita, din kanakong family, alit ko la king devotion or king Bible study. Sabi na po ning Ginoo kanako, June 2022, sasabihan na po ning Ginoo kanako na mag-lead kong BS king family ko. Pero ako po agad tinanguking Ginoo. Sabi ko, Lord, makanano kong mag-lead kayong family ko kasi kawakawani kami po at nila pong kanya-kanyang gagawan, makanano kayo pong abuo. Pero lipat naman po makanitang sitwasyon, nako tiknangan ng Ginoo. Sabi na kako, gawan mo at sopanda ka.
Yes, Lord, lang yung sabianan ng ginuita ka na ako, ginaga ako. Sabi ko kaya, sige Lord, tango ko kaya ka at sunod ko. Anyang tinango ko king ginong Diyos, lepitan kaya po imakupin talaga king karela. Sabi ko, Ma, sabi na ning ginong Diyos ka na ako, mag-BS tamo king kaya katamong balit, deng family tamo. Metong nga mo po ing segot ng mako ka na ako. Sabi na, uwa sige, masanting ito, paksabihan mo la rin kapatid mo. Kita pong panandamay ta, ikit ko may gobrane ing ginong Diyos. Kasi ala ko pong ikit problema na, ay ali, kasi busy la rin kapatid mo. Ali po, po makanitang ikit ko. Ikit ko agad itang kasagutan, nabalo ko ing ginong Diyos siya ing migsalita, karelo. Kaya anyang paksabihin ko po ding family ko, may bisala po agad. Sabi ko, awas na ning ginukan ako ini na ilida kayo keng Bible study. So, king mabilis la rin pong sinagot, sabi ko, sige mag-start tamo Aldo Lunes. Kutang daka ako bakit po Lunes ing binye ko. Kasi po, ing schedule ko po keng obra keng iglesia sa Pakya po. Unin po ing Monday, kalupa da po rin pastor, day of day po ing Monday. So, yako po, Tuesday, mag-prayer meeting ke po. Wednesday, mag-briefing ke pong BS and Vesper. Thursday po, tuturo ko pong Bible study ring panapon. Ito pong Friday, Saturday, Sunday, busy ke po keng choir practice. So, ing Monday po, yung available time ko. So, sabi ko karela, iniing sasabihan ng ginu, gamitan keng Aldo Lunes para kay kayo. So, anya pong sabihan ka na ako ito na peuwala. Sabi ko, sige mag-start tamo. July 2022 mo rin po, mag-start siya po in kaya kaming Bible study, pamilya na pong Apondong. Siyempre po muna, eke pa po kumpleto. Yako po kasi kayong mag-Bible study, gagaga ko king ginupot ang din ka na akong pa-Bible study, di taklamo. At baluda po rin ka na akong kaya BS leader din. Mag-struggle ko po at ang din ka na akong tuturo, kulang la. Kaya sabi ko king Gino, Lord, kompletuan mo kaming pamilya. Kasi yung buri mo ka na ako ini, yung pagawa mo ka na ako. Kaya po, potang ingmeto nga tao, anak ya patin rin mo ni, akit mo nung makanano yung magbraing ginong Diyos king kayang be. Sabi napin kay Proverbs 22:6, train up the child in the way he should go, and when you depart, we will never forget it. Yako po, king kaong akamulatan, anak ko pa, dela ko na po ini, at ngayon patuloy kayo pa rin pong dadalan. Uling ing ginong Diyos, iya po ing tinubod ka na ako. Kaya, king kaya kaming family BS, ikaming pamilya ng Apondong, ikit ko po nung nanuya ing maging impact na ning BS family devotion kaya kami. Maging impact po kaya ni itang ing kanakong kalakasan na dating mangay na dinina na akong kalakasan uli na ning kayang sawop. Meragul ing kasalpantayanan, uling akakit ko, potang susuyo ka king ginong Diyos, mamiyayang tula, king kakatamong puso. Emotional bonding, uling siyempre po, masayaya ing pamilya, potang ing metong nga pamilya, abe-abeyo. Mag-share yung problema, mag-share yung tears or joy, panamdaman na ning bawat membro ning pamilya. Maging positibo ing eganaganang attitude, mag-develop ya, karengke kaming anak at kayong buong pamilya. At may buo yang spiritual legacy para kaya kami, uling ing kaya kaming pamag-BS, bunga ne po ng kaya kaming penga, din kaya kaming pengari, yapong dong po at yapong saring.
Uling ikit mi po, anak kami pa, tiruanan na kami nung makananong lumapit at magobra king ubasana ning Ginoo. Opo, pumadali ing makanining sitwasyon. Pero po tang tinangu ka king Ginoo at sinunod ka, gawa na pong maging mayan. At kinikit ko po nung maananong rinimodel na kami, ikaming pamilyami. Opo, eke po makwalta, pero king Ginoo makwalta kami po. Ulong akakit mi, nung makananuyang magobra, ing Ginoong Diyos, kaya kami. Pupuri kami po at pasalamat uling kaya kami pa mag-BS. Ikit ko nung makananong detang kapatid ming Makiabe, deng asawa da rin ka na akong kapatid na Makiabe. Ngini po, kayabe mila kaya kami pa mag-Bible study. Kanta po ikit ko na pota palang panalangin may lagi ing metong abage na anyaran mo king Ginong Diyos ibiene. At salamat po ka rin ka na akong bayo na sinagot la king awas na ning Ginoo. At ngini po akakit tamo nung makanano lang susuyo king Ginoo. Kalupa na po ning kaya kaming kapatid Noel at Kidi. Balo ko po atin niya pa pong pagawain Ginoo na patuloy milang panalangin bang kanita in kaya kaming pamilya mabuuya king BS Family Devotion. Siyempre po matulala rin kaya kaming pengari na potang ikami akakit da kami king karelang pibale-bale abe-abe kaming pupuri king Ginong Diyos. Itantulada po ana pong kasanting akakit mas ing Ginoo tutulayak kaya kami uling ing kaya kaming gagawan para king kayang kaburian. Kaya sabi natin po keng Romans 8:28, ini po favorite verse kaya po. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya po potang mamawishing Ginong Diyos at inya pong buring i-reveal kay katamo. Eta po mag-alinlangan tango. Uling ining re-reveal na kaya ka para makakayap kaya ka. Bangka nito, managumpe ka ketang kaya kang faith journey. Salamat po ka rin dakal, a mentor, at tinuro ka na ako, rin pastor, then deaconess, then mentor keng Bible study. Nabalo ko, inimeging patibe bangka nito, mas lalo ko pa pong lumalam at magamit king ubasanan ng Ginong Diyos. Uling bilang metong asasalpantaya, po excuse itang balata mo po ala na pong pagsubok. Kung kapilang ka po malapit, kanta po dadagsa in pagsubok. Pero kalupa na po ning pangako na ning Ginong Diyos, kaya katamo, kapilan man nakatamo lakwan, basta magtapat-tamo po kayo. Kaya ngayon oras po ngayon, puri ko pong di na namin pribileyo na sabihan karin ka na akong pengari at kapatid, salamat king saubda bangka nita, inke kaming Bible study family, managumpeya at akakit ko, mas mag-grow ya pa po ngening kasalukuyan. Kaya patuloy po, adon ko inke kayong panalangin, na sana po king, bilang hamon kaya kayo, king kaya kayo pong pamilya, subukan nyo po. Ulim po ta pong ing metong BS, atsuya po king pibale-bale, ala pong masakit. Uling banwalan tamo, ing Ginong Diyos, ya ing kayabe tamo. To God be the highest glory. Salamat po. Praise. Noong 1939, isinulat ni Eugene M. Bartlett Sr. ang himnong Victory in Jesus. Sa panahong iyon, siya'y nakaratay, paralisado dahil sa isang matinding stroke. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang espiritu ay nanatiling matatag. Sa katahimikan ng kanyang pagdurusa, ang banal na espiritu ang nagsilbing lakas at ang pananampalataya kay Kristo ang naging inspirasyon. Isa itong personal na patotoo ng kaligtasan, paalala sa sakripisyo ni Kristo at paalala ng tagumpay ng sinumang sumasampalataya sa Kanya, laban sa kasalanan, laban sa kawalan ng pag-asa at maging sa mga unos ng buhay.
Ang victory in Jesus ay hindi lamang awit ng pag-alaala. Ito'y deklarasyon ng pananampalataya, isang tinig ng pag-asa sa gitna ng sakit at awit ng tagumpay sa piling ng ating tagapagligtas. Kaya ngayon, sa pananalig at papuri, tayo'y umawit ng may buong puso.
1997, isinulat ni Johnson Oatman Jr. ang Count Your Blessings at nilikha ni Edwin O. Excel ang tono ng kanta na nagbibigay ng ginhawa sa espiritu ng mga Kristiyano ang sandaling magbilang ng biyaya. Isang paalala na ituon ng ating mga puso sa pagpuri at ialay ang pasasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay. At sa ating pag-alala, bilang tugon sa kanyang kabutihan, dalhin natin ang ating mga handog ng may kagalakan, hindi bilang kabayaran, kundi bilang tanda ng ating pasasalamat sa dakilang pagmamahal ng Diyos na pinagmumulan ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Daptanta mo po yung kaya katang pamanay. Walang pagsidlan ng kagalakan ng aming puso, Panginoon, dahil muli kami po ay nakapag-alay sa iyo.
Mula rin po ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Subalit hindi lang ang mga tinangkilik namin ang aming iniaalay, kundi maging ang aming pong buhay, sapagat naniniwala kami ang lahat ay dapat maipailalim sa iyong kagustuhan, sa iyong kalooban, at patuloy din naming itinatalaga ang lahat ng ito. Sapagat naniniwala kami, O Lord God, na ang mga kaloob na ito ay gagamitin mo sa lalo pang ikalalawak at ikalalago ng inyo pong ministeryo. At bunga nito, Panginoon, maraming salamat sapagkat alam namin, Panginoon, na kami na nagtanim sa iyong palad. Ang sabi po ninyo, anuman ang aming itinanim, kami po ay aani. Maraming salamat sapagkat pagdating ng takdang panahon, O Diyos, ang anumang aming itinanim, katulad ng ginawa namin ito, ay tiyak na kami po ay aani. Maraming salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Ang himnong Send the Light ay sinulat ni Charles Gabriel noong 1890. Ito ay ang kanyang pagtupad sa kahilingan ng superintendent ng Sunday School ng kanyang simbahan para sa isang misyon o gawain. Ang awiting ito ay batay sa aklat ng Gawa 16, kung saan narinig ni Pablo ang pagtawag ng taga Macedonia na dalhin ng liwanag ng ebanghelyo sa kanila. Kaya tinihikayat ang mga Kristiyano na maging aktibo sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang himnong Come Thou Fount of Every Blessing ay isinulat ni Robert Robinson.
isang Ingles na pastor at manunulat ng himno na ipinanganak noong Setyembre 7, 1735. Isinulat niya ito noong 1758 sa edad na 23 bilang panalangin at pasasalamat sa Diyos. Sa kanyang kabataan, siya ay naging magulo at rebelde. Ngunit matapos siyang maantig sa isang sermon ni George Whitefield, siya ay bumalik loob sa pananampalataya. Ipinapahayag ng himno ang pagpapasalamat sa lahat ng pagpapala ng Diyos at ang panalangin na manatiling tapat sa kabila ng kahinaan at posibilidad na muling maligaw. Manatili po tayo nakatayo. Isinulat ni Philip Bliss noong 1874, ang awit na ito ay nagpapaalala sa atin na ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay gabay. Tulad ng sinasabi sa Efeso chapter 5, verse 19, mag-usap kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga awit, mga himno at mga awit espiritual
at magpuri kayo sa inyong puso para sa Panginoon. Kaya ating awitin ang wonderful words of life sapagkat ang kanyang mga salita ay nagbibigay buhay at kalakasan. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life, offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus only Savior, sanctified forever, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Isinulat ng isang Ingles na nangangalang John Newton ang himnong Amazing Grace, isinilang sa gitna ng panalangin, isang sermon sa pagsalubong ng bagong taon ng taong 1773. Sa panahong iyon, walang tiyak na himig. Marahil ay inusal ng taimtim na kongregasyon ang bawat talata parang bulong ng pagsisisi at pasasalamat. Ito'y unang nalathala noong 1779 sa Olney Hymns na bunga ng pakikipagtulungan ni Newton at Cowper. Subalit makalipas ang higit 60 taon, noong 1835, isang Amerikanong kompositor na si William Walker ang humabi ng himig na kilala ngayon bilang New Britain. At mula noon, ito na ang musika na naging tahanan ng bawat linya ng biyaya. Ngunit higit pa sa himig at salita, ang himnong ito ay patotoo ng isang buhay na binago. Si Newton, dating alipin ng kasalanan, isang wretched na nilalang, ngunit nang matagpuan ng Diyos ay naging saksi ng pag-asang walang hanggan. Ang Amazing Grace ay awit ng bawat pusong bumalik sa tahanan. Awit ng kaluluwang minsang ligaw, ngunit ngayon ligtas na sa piling ng may kapal. Kaya ngayon, sa tinig ng pananalig at puso ng pasasalamat, tayo'y umawit ng kamangamanghang biyaya.
Pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Sige po, pwede po bang pakibati ninyo yung malapit sa inyo, sabihin mo sa kanya, magandang umaga sa iyo. Gumaganda kayata ngayon kapatid, kamo. Yan, amen. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bago po natin mapakinggan yung mensahe ng buhay, nais lang nating i-welcome yung mga kapatid po natin na ang iba'y galing sa ibang bansa, ang iba po ay galing sa ibang lugar. No po. Unang-una, wine-welcome po natin from Qatar, si kapatid na Joner Maniti. Nandito po ba si Brother Joner? Okay. So, ganun din po, welcome back from Canada, si kapatid na Philip Gorospe, Faye Stonard. Tama po ba yung pagkakabigkas? Si Ate Faye? Sige po. Pwede po kayong tumayo. And then, ganun din si kapatid na Luz Biminda Payumo, Attorney Remir Makatangay, Farah Makatangay. Tama po ba? Yan. And then si Jobel Gorospe Ong, Mark Louie Gorospe, Catherine Ann Espino, Paula May Gorospe. Yan. Salamat po. Meron pa ho ba nandito ngayon na hindi natawag? Nabisita natin. Meron atin niyang tuturoy, Brother Nel. Nino po ito, Brother Nel? Ha? Sige po, pwede po bang tumayo na lang at to recognize? Okay. Ay, hindi ko ganong nakikita. Si kapatid na from Candaba. Okay. So, welcome, welcome. Alright. Okay na po, kapatid? Alright. Kapatid, kung napapansin po ninyo, puro tayo kantahan ngayon. Okay lang po ba sa inyo yon? Ha? Sigurado kayo? Ito po kasi yung gustong bigyang diin ng ating worship committee. No po, dahil ngayon ay itong buwan na to ay Christian Education Month. Kaya kapag po tayo kumakanta, kapatid, wag po kayong mahiyang umindak. Okay po ba yon? Ha? Nung ititira kang siping mo, tumera ka, yawame. Amen. Kaya po, dahil alam nyo, kakaganda po ng mga inawit natin, di mo ba? No? Ako po, napapaindak ako. Sabi ko nga doon sa mga nag-o-offering, sa susunod na lumapit kayo, kako, doon sa nagdadala ng offering, sabayin nyo ng sayaw. Di ba? O bride ako teterak eh. Galo-galo kang makanyan. Kasi alam nyo po mga kapatid, tayo mga UMC people ay nakilala bilang mga taong mahilig kumanta. Amen. Yes. Diyan po tayo nakilala mga kapatid. Alam nyo, nung po ako ay nakadestino pa sa Bataan, may isang miyembro tayo doon, ang pangalan po'y Apong Biador. No po. Si Apong Biador po mga kapatid, tuwing umaga, siya po'y nagwawalis doon sa daan, doon sa kanilang bakuran. So, dahil malapit lang yung church at saka yung bahay nila, isang bahay lang yung pagitan, kaya minsan napapadalaw ako. Alam niyo po kung ano nakita ko kay Tatang Biador? Habang siya po ay nagwawalis, mga kapatid, umaawit siya ng mga awitin sa himnaryo. Yung mga nasa himnaryo, inaawit po niya. At ang napakagandang nakita ko kay Tatang Biador, wala siyang hawak na kopya. Memorize niya. Hello? Memorize niya. No po. At hindi lang isang kanta. Pag napakinggan mo, long playing. Alam niyo yung long playing, mga bata? Yata balo ito eh. No? Yung walang putol. No? Ganun po siya. Tuwing umaga, ganun po yung ginagawa ni Tang Biador, mga kapatid. Alam niyo, dito po tayo nakakaangat sa ibang denomination. No po, pagdating po sa mga awiting makalangit, tayo pong mga Metodista, mga kapatid, ay napakayaman po sa tradisyong yan. Naniniwala po ba kayo? Yes. Pansin nano mo ito, magkantata mo. Sambata mo, magkanta. Ating prayer meeting yan kanya na, magkantata mo. Birthday, magkantana ka na naman. Memorial, magkantana ka na naman. Mangantana mo, magkantata po. Di ba? Panay
kanta ng kakanta. Bakit? Kasi po, alam nyo, yung po kasing mga pundador natin, na sina John and Charles Wesley, sabihin nga po natin, John and Charles Wesley, yan, mahilig la po kayong kantahan. Sila po'y mahilig sa musika. Kaya alam nyo mga kapatid, ito pong magkapatid na to, sina John and Charles Wesley, ay nakapagsulat po ng halos 6,500 Christian songs. Ilan? Imagine, 6,500 songs. Alam natin, hindi po madaling sumulat ng kanta. Tama? Di ba? Kailangan magkakarema yan. Kailangan may mensahe yan. No po? Pero dahil po mahilig sa awitin itong ating mga pundador, mga kapatid, nakapagsulat po sila ng ganun karaming kanta. Kaya ito yung namana natin sa kanila. Nanumoy kakantata ng kakanta. At ilan po sa mga madalas nating kinakanta, hindi ko po alam kung alam nyo to. Yan, halimbawa, ano yon? Yan, baluye po yan? Ha? Baluye? O sige, kantata yan po. Okay? Ready? Sing! Oh, for 1,000 thanks to sing, my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Metong pa, kapangpangan. O nung tipong libong dila, puriang king mahusta, in Diyos kunaring maramlang, malang karing sabla. Sinulat niya pong Charles Wesley yan. Niya po, atin niya pang sinulat, metong pang, nanita. Yan, love divine or love excelling. Balo yan. O, kanta tayo naman ha? Singkilamig sipin mo, sabihin mo, magkanta na naman. Ha? O, sige, ready, go! Divine or love excelling, joy of heaven to earth come down, facing us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion, pure unbounded love thou art, facing us with thy salvation, answer every trembling heart. Amen. Baluye pala ito. Ayan po. Ini sigurado kailangan baluye. Bakit? Aba, malapit ning Pasko. Dapat baluye ni, practice tane. Okay? Nanuita. Yan. O, baluye pa. O, ready? Sing! Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky.
Christmas. Merry Christmas. Thank you. Kapatid, yan po'y mga certified gawang metodista. Amen? Talagang metodista po yung gumawa niyan, mga kapatid. At alam niyo po, itong mga kanta nating ito, hindi po ito, ito pong mga inawit natin ay hindi po biro-birong awitin o basta lang ginawa. Emoy tang kabudlami sulat, emoy tang dininan dalang tono. No po, ang sabi po nung aking na-research, tingnan niyo po ito, ang sabi nung aking na-research, our songs are an expression of our faith, our worship, and our theology as Methodist. Ang sabi po, ang atin daw pong mga awit, mga kapatid, ay kapahayagan ng ating pananampalataya, ng ating pagsamba at pagkilala sa Diyos. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So kapag pala umaawit tayo sa mga awitin natin, abay, ipinapahayag natin yung ating pananampalataya. Ipinapahayag natin yung pagkilala natin sa Diyos. It is our confession of faith. Naintindihan po ba natin? So ipinapahayag mo yung pananampalataya mo, ipinapahayag mo yung pagkilala mo sa Diyos. Kaya ela biru-biru rin kantata mo. Yan po'y pinag-isipan, yan po ay pinag-aralan. Kaya alam nyo, yung mga inaawit natin, hindi lang yung mga yan. Kung mapapansin po ninyo, inilalagay sa kanta upang paraan po ito, upang lalong-lalo na tayong mga may puting buhok. No po, bisan hirap na tayong mag-memorize. So, ang ginawa nila, para madaling ma-memorize, inilagay ngayon sa kanta. Ating kayong bahalong verse siya, pero at yung kanta. Ha? O, nanulareta. Seek ye first the kingdom of God. Ano yan po ta? Seek ye first the kingdom of God. Yun. Nasa Bible po yun. O, yung ginaawit natin, kapag ka po, after nung reading of the scripture, ano yung kinakanta natin? Thy word, nalaman to my feet, and the light. Nasa Psalm 119 po yan, mga kapatid. No po. So, inilagay yan upang kung hirap man tayong mag-memorize ng mga verses, sa pamamagitan ng kanta, na-e-express natin yung ating pananampalataya. No po. Aliyo, ngakupin magsalita, kapalad natin, no po. Kasi ngayon naintindihan natin itong mga inaawit natin, no? Na hindi lang pala po biro-biro, kundi ito'y may dahilan, no po, upang madali nating maalala. Una, yung mga verses, and then yung mga kwento ng Biblia. May mga inaawit tayo, galing din sa Bible, mga kwento. At ikaw pong balo? Na? Tatandaan niyo pa? Kakalingwan na lang. At tatandaan pa itang kanta ng Sakeyo. Di ba? O itang kang Noe. Si Noe gumawa ng arko. Di nga pulong masakit. Di ba? Nakita nyo, hindi biro-biro. No po, yung mga awitin natin. Kaya alam nyo, church, may paalala po si John Wesley sa ating mga Metodista, kapag tayo po'y umaawit, ano itong sinabi niya? Ang sabi po niya, ito. Pakibasa nga po ninyo. Ready? Fire. It is a vital spiritual act emphasizing that it should be done spiritually. Anong ibig sabihin yan? Ewan ko English eh. No po. Nanin rin nagsabihan, ang pag-awit daw ay isang mahalagang gawaing spiritual na dapat gawing spiritual na parang nakatingin ang Diyos sa atin. Isipin nyo, kapatid,
Ayon kay John Wesley, kapag umaawit tayo, ang sinasabi niya, alalahanin mo, pinanonood ka ng Diyos. Hello? Albe na kaning Diyos. Nung albe na kaning Diyos, nga ng John Wesley, maging sincere ka. Maging seryoso ka. Kasi albe na kaning Ginoo. Kaya alam nyo, dito ko po napansin na itong teksto natin, baka dito ibinatay ni John Wesley yung paniniwala niya pagdating po sa pag-awit. No po? Kasi ang sabi po ng ating teksto, basahin natin. Ang sabi niya, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin. Sabi nga po natin, inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. At idinugtong pa po, ang sabi niya, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Hello? Ang sabi niya, buong puso. Ano pong ibig sabihin ni John Wesley o ano pong ibig sabihin nitong ating teksto kapag sinabing buong pusong umawit at magpuri? Alam nyo, may paliwanag po dyan si John Wesley. Ito yung sinabi niya sa mga Kristiyanong Metodista na kapag kayo umaawit, ito ang dapat ninyong isaisip. Ano po ang sabi niya? Basahin natin. Sige, basahin nga po ninyo. Ready? Go! Sabi niya, sing lustily, no po, umawit daw kayo ng masigla and with courage, may tapang. Hello? Hello? At sabi niya, beware of singing as if you were half dead. Mag-ingat sa pag-awit na parang ikaw ay kalahating patay or half sleep or inaantok. Tingnan mo ngayon katabi mo, ano ba yan? Half sleep, half dead, half cook. Ha? Nakita po ninyo? At ang sabi niya, tuloy natin, be no more afraid of your voice. Huwag na kayong matakot sa inyong tinig. Kapatid, ika na mo yan, tatakot ka pa kin boses mo. Dapat supportan me. Amen? Amen? No po, o higit, nor more shame of its being heard, or higit na mahiya na marinig ito. Bakit? Kasi ang sabi niya, kaysa noong kinakanta mo yung mga awit ni Satanas, wapin naman. Oo nga naman, kapatid. Huwag po kayo magagalit, no? Pag kumaawit tayo ng mga secular song, labas yung litid. Tama o mali? Goal mo maka 100 points. Kaya binibira mo. Pag kumanta ka sa Panginoon, ay may kapatid, kaboses kang butiki. Nandiyan pa ho ba tayo? Ha? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, huwag ganun kapatid? Hello? Ha? Huwag ganun. Dapat pag kumanta tayo, ang sabi ng ating teksto, buong puso. Sabihin nga natin, buong puso. Ang sabi ni John Wesley, with good courage. Masigla at may tapang. Gusto po ba ninyong kumanta tayo ngayon ng masigla at may tapang? Ready po ba kayo?
Sige nga po, nanyayahan ko kayong tumayo. Awitin natin itong isa pang kanta ni Charles Wesley, no po, na kinakanta natin. Ang title nito, Christ the Lord is risen today. Hey! Christ the Lord is risen today. Hallelujah. Sons of men and angels sing, Hallelujah. Raise your joys and triumphs high. Hallelujah. Sing ye heaven and reply. Hallelujah. One more time, kapampangan. Indoy ni Kristo. Mas masigan. Ikaw sa langit kasu. Hallelujah. Itaas yung muring langit. Hallelujah. Panawagan unahin. Hallelujah. Palakpakan tayo po yung Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige po, luklok na kayo. Ay, may pagal ko. Napagal pala yung brother yung Jaconesa. Neho. Alam nyo, kabangal benda kayo, kasanting akakit. Kaya dapat kapatid, ganyan tayo kumakanta kapag sumasamba. Pwede po ba yon? Ha? Kasi anak po kalago, kapatid. Nung yako, kung ako po'y natuwa, no po, alam nyo, alam ko natutuwa yung Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi po doon sa contemporary version ng ating text, doon sa Ephesians chapter 5:19, ang sabi dito, when you meet together, sing psalms, hymns, and spiritual songs, as you praise the Lord with all your heart. Sabihin natin, with all your heart. Alam niyo po, dalawang bagay po yung nakikita ko na gustong iparating sa atin nito pong teksto na to. Una, ito po yung nanghihikayat na pasiglahin ang puso sa pamamagitan ng pag-awit ng mga salmo, himno, at awiting spiritual. Tingnan po ninyo, ang sabi niya, nanghihikayat. Ano yung ibig sabihin ng nanghihikayat? Ibig sabihin, kapatid, kung nalulungkot ka, kung may problema ka, kung may pinagdadaanan ka, umawit ka ng papuring awit. Amen. Amen. Yan ang sinasabi niya. Kung may pinagdadaanan ka, ang sabi niya, hinihikayat kita. Eto gawin mo. Kumanta ka ng mga spiritual songs. Alam nyo kapatid, napakalaki po ng impluensya ng musika sa buhay ng tao. Tama o mali? Yes! Napakalaking impluensya ng musika sa buhay ng tao. Bakit ko po nasabi? Alam nyo, dahil sa musika, pwede kang paiyakin. Tama o mali? Ha? Nino kaya kayo, tumakarandam yung kanta, gagaga niya kabud. Kasi inebaloy ang kanta. Di ba? Naiiyak tayo eh. Dahil sa musika, pwede tayong pasayahin. Tama po ba? Dahil sa musika, mga kapatid, ito kaya nitong pag-awayin yung magkaibigan. Nakakita na kayo ng ganon? Na, buri na yan ang magkanta, o nang ipayaritang metong takalya pa pemindut. Ni patela ngayon, siksak na ngayon, because of music. Nandiyan pa ba tayo? Napakalaki ng impluensya ng musika. Pero ito po yung pakatatandaan natin. Makinig po kayo mga kapatid. Hindi lahat ng musika kayang palakasin ang ating pananampalataya. Hindi lahat ng musika
kayang palayasin ang mga demonyo sa buhay. Can I hear an amen? Hindi lahat ng musika nakapagbibigay lugod sa Diyos. Sa totoo lang po mga kapatid, ang iba pa ngang musika, nag-i-invite pa yan ng mga demonyo sa buhay. Hello? Maglawi ako po kayong YouTube, dakala kanta, at ila sasabihan, ini mo na kakanta. Bakit? Ating niyang consent, demonic. No po? Kaya kung gusto mo kapatid, na magsilayas yung demonyo sa inyong tahanan, umawit ka ng mga spiritual songs, gaya po ng sinasabi ng ating teksto, mga salmo, mga himno, at awiting espiritual. Kung naniniwala ka, sabihin mo ng malakas na, Amen. Amen. Alam ko, hindi po lingid sa inyo yung kwento ni Haring Saul. Nung si Haring Saul po ay nagkasala sa Diyos, ang sabi ng Bible, iniwan na siya ng Panginoon. No po, basahin natin in 1 Samuel chapter 16, verses 14 to 15. Ang Espiritu ni Yahweh, ang sabi niya, ay inalis niya kay Saul. At mula noon, ano pong nangyari? Ipinadalaw niya ang masamang espiritu. Sinabi sa kanya ng mga tagapaglingkod, mahal na hari, pinahihirapan kayo ng masamang espiritu. Nakita po ninyo? Bakit? Wala nang espiritu ng Diyos. May pumalit. Kaya pag wala ang espiritu ng Diyos, kapatid, may papalit dyan. Ang mahirap, yung papalit, pahihirapan ka. Kaya ano po ang suggestion nung mga pinangungunahan ni Haring Saul? Ang sabi niya, mabuti pa, mahal na hari, maghanap tayo ng tutugtog. Nang sa gayon, ang sabi niya, para maaliw ka. Sabi nga po ninyo, maaliw. Yun lang yung gusto nila. Pag nalulungkot si Haring Saul, no po, pag umatake yung masamang espiritu, sabi niya, magpatugtog ka lang para maaliw ka. Pero alam niyo kapatid, naghanap yung mga tao at ang nahanap po nila ay higit pa sa magpapaaliw kay Haring Saul. Bakit? Sapagkat ang nahanap po nila ay walang iba kundi si David. Si David yung nahanap nila. At ang sabi doon sa verse 23, tingnan po ninyo. At tuwing susumpungin si Saul, tinutugtugan siya ni David sa pamamagitan ng alpa. Dahil doon, si Saul ay naaaliw. Hello? Naaaliw at hindi lang naaaliw. Umaalis sa kanya ang masamang espiritu at hallelujah. Hallelujah. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na yung mga tinutugtog ni David, kaya umaalis yung masamang espiritu, ay makalangit na awitin. Naniniwala po ba kayo? Mga spiritual songs. Bakit? Kasi ayaw na ayaw po ng dyablo, mga kapatid, na nakakarinig siya ng mga papuring awit. Dahil ang mga makalangit na awitin, mga kapatid, ay tumutulong sa atin upang alisin ang ating mga mata sa mundo. At inaakay tayo na ituon ang ating pansin sa Diyos, na siyang karapat-dapat sa ating mga papuri at pagsamba. Amen? Yun pala yun. Inaalis niya yung kaisipan mo doon sa problema. Inaalis niya yung kaisipan mo doon sa wala ka ng pag-asa. Dadalhin ka upang i-focus ka sa Diyos upang makakuha ka ng pag-asa. Ako iniisip ko nung ginagawa ko ito, ano kayang awitin yung pinatugtog ni David nung time na yon? Isipan niyo po, naning pepakantahan ng David. Ha? Baluya yan? Ha? Sige po, kanta tayo. Title na niyan is Anywhere with Jesus. Sige, kanta tayo. Ipanwalo na po karing
stanza, mga babae lang. Second stanza. Karin man. Oh, humanda mga lalaki. Third stanza tayo. Ready? Mga kalalaki yan. Ready? Go! Karin man dili-dili Jesus kaya bekelupo man ume malupot na dalan tarasan kem kimasig ng balit. Fourth stanza tayo mong lahat. Karin man banyan umabuntod at yan sa dulo mamabuntod kaya bigyan mo sa Ginoong Jesus. Everybody sing coro, Jesus. Jesus, Jesus. Karin man banatan inyang malatiko kaya nakan makadistin niya po itatago kanita king lubaw baryo yan naman na po kalupa na yung San Vicente dakalatanaman dakalakwayan ngayon ating kabalitan uling ketang bandang mula ating kanong mata sa tao si sigarilyo ya balo yo pureta ne wa ang popang babaeng makapamuti, labang tahid. Opo. Ngayon ima ko, utos na ako, dumalang ko ka rin. Utos na ako itang miyembro. Yung masakit pa nun, utos na katang madadalumdum. O syempre, inangke, maminto ko. Alam po yung strategy ko, kantake yan. Potang malapit na ako, kantake. No ka rin man ni Jesus, yang kaya be. Kabalalakad ko, kakantake yan. Anyang may kalampas na ako, pulay! O siyempre may pagala akong magkanta. Alam po, 7-8 years kami ka rin. Ala akong ikit taong matas. Ala ko namang ikit, babaeng makapamuti. Amen? Kasi tatakot yung dyablo sa mga awiting makalangit. Palakpakan tayo po yung Diyos. Pangalawa, pinapakita dito mga kapatid, na yung pag-awit natin ng salmo, ng mga himno, ay isang makapangyarihang kasangkapan upang maihatid ang mensahe ng puso. Ang sinasabi diyan, kapatid, lumalabas daw po yung mensahe ng puso. Hello? Kapag ikaw ay umaawit, ang tanong ko sa inyo ngayon, ano bang mensahe ng puso mo ngayong umaawit ka? May mensahe pala yun. Hello? Alam nyo, nung kapanahonan ng mga lolo't lola natin, aliwa po kayo reta, ne po. Lolo't lolo natin. No po. Na ipapahayag nila sa pamamagitan nung awit, yung laman ng kanilang puso. Tama? Di ba? Tulad ng pastor, yung kantang dungawin mo hirang. Balo ita? Balo. Kaya naman balo. Dungawin mo hirang ang nananambitan kahit sulyap mo manla. Diba? O itang sinisinta kita. Baliya po ita? Tinebalo. Sinisinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Kundi kita mahal, puputok ang wala mo na, mamakbungin puso. Pero ano ibig sabihin doon? Ine-express niya. It is an expression of our heart. Church, same thing with God.
Through our songs, through spiritual song, we can express the pleasure, we can express the contents of our hearts. Alam nyo, noon pong nakabilanggo sina Pablo at Silas, no po, instead po na magreklamo sila, alam nyo kung ano yung sabi ng Bible in Acts chapter 16, tingnan po ninyo, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Nawala. Yan. Nakabilanggo sila, kapatid. Subalit, sa oras ng hating gabi, no po, sila po'y nananalangin at umaawit ng himno. Kaya nung sabi, nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Pansinin ninyo, mga kapatid, sa gitna ng pagdurusa ni na Pablo Silas, makalangit na awitin po yung kanilang naging sandata. Ipinakayag nila yung kanilang pananampalataya. Kaya naman po ang Diyos, hindi sila pinabayaan. Pinalaya po sila. At gusto kong pasinin ninyo, kapatid, hindi lang sila yung pinalaya, kundi pati yung mga kasama nilang nakabilanggo, pinalaya din sila ng Diyos. Hello? Kapatid, nakikita nyo ba yung kapangyarihan ng mga spiritual songs? Nakikita nyo po ba yung pwedeng gawin ng Diyos sa pamilya mo, sa mga barkada mo, sa trabaho mo, kapag umaawit ka ng mga makalangit na awitin? Hello? Kung noon napalaya yung mga bilanggo na kasama ni Pablo at Silas dahil umawit sila ng papuri sa Diyos, ako po'y naniniwala, kahit ngayon, kayang gawin ito ng Panginoon sa buhay natin. Kayo sasawang magkantang kapurian King Diyos. Kayo sasawa. Ako pinano kayang kinantahan ng Pablo Silas kanita. Po, metong yan naman karing paborito ko kanta. Itang title na, Come to the Savior. Okay mo po, kanta tayo pa? Eko pa mapagal. Ako mapagal na ako. Sige, kanta tayo. Amen. Tama na muna yun. Okay, tama na yun. Okay po. Yan. Masyado yung malatitang pang-type na. Alright. Alam nyo, kapatid, bilang mananampalataya, dapat po marami tayong alam na makalangit na awitin. Bakit? Kasi sa langit po, panay awitin dun eh. Hello? Dapat dakaltahan mo balo. Ano sabi po doon sa Pahayag, chapter 4, verse 8? Tingnan nyo ha. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Araw-gabi. Walang tigil. Pwedeng mag-CR. Pwedeng minom kasagli. Tuloy-tuloy. No po. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono ang nabubuhay magpakailanman, inaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. Yan po yung pagsamba sa langit. Walang hintong pag-awit. At doon po, kapatid, pansinin ninyo, ang pag-awit nila doon ay masasaya. Hello? Panay papuri. Ibig sabihin, walang malungkot na kantahan doon kasi yung mga kanta nila ay mga papuri sa kabanalan at kadakilaan ng Diyos.
Kaya kapatid, simulan mo ng kumanta ngayon. Mag-practice na po tayo kung paano umawit ng papuri sa Diyos. Sapagkat yan po ang aabutan natin doon sa kingdom of God. Amen? Amen? Mag-practice ka na. Umawit ka na. Pero ang awitin mo, mga papuring awit, mga awiting makalangit, mga himno, at mga salmo. Nais ko pong ulitin yung sinabi ni John Wesley. Dahil ito yung kumpleto doon. Ang sabi niya, above all, sing spiritually. Have an eye to God in every word you sing. Aim at pleasing Him more than yourself or any other creature. And in order to do this, attend strictly to the sense of what you sing. And see that your heart is not carried away with the sound, but offered to God continually. So shall your singing be such as the Lord will approve of here and reward when He cometh in the clouds of heaven. May gantimpala ang pag-awit ng mula sa puso sa Panginoon. Alam nyo, meron pong isang metodistang bulag na nakalikha ng awit. Bulag na po siya mula pa nung kanyang, mula po nang siya'y isilang. At yung kantang nagawa niya, mga kapatid, alam nyo, ito po'y nakilala sa buong mundo. Itong kanta niyang ito'y madalas nating inaawit na mga Kristiyano sapagkat napakaganda po nung mensahe ng awit na to. Alam niyo kung sino po yung sumulat na metodistang bulag? Si Fanny J. Crosby. At binasa ko po yung history ng kanyang kanta, kung ano yung dahilan kung bakit niya sinulat ito. Ang sabi po niya, ang pinaka-sentrong mensahe ng himno ay ang perpektong kalwalhatian ng Diyos. Inilalayo tayo nito mula sa focus sa individual na mananampalataya tungo sa gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo. At hinihikayat nito ang mga mananampalataya na purihin siya para sa kanyang nagliligtas na biyaya at ang pangako sa kalwalhatian sa hinaharap. Mga kapatid, pwede po ba tayong tumayo? Sige po. At lahat ng ating natutuhan sa umagang ito kung bakit kailangan tayong umawit ng salmo. Kung bakit kailangan tayong umawit ng himno at mga awiting espiritual. Hanggang sa kung paano ang tamang pag-awit ng buong puso, mula sa puso at pag-awit na alam mong sumasang-ayon sa iyo ang Diyos. Gawin po natin itong lahat. Gawin po natin itong lahat habang inaawit natin yung sinulat na awit ni Fanny Crosby. Ang title ay To God Be the Glory. Let us worship the Lord. And as we sing, To God Be the Glory. Hallelujah. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. One more time. Praise He hath done. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. To God be the glory, great things He hath
So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life our redemption to win, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord, ito po yung laman ng aming puso. And we want to express, Lord, kung ano man po yung nararamdaman namin ngayon. Hindi lang kami umaawit for the sake of singing, kundi umaawit kami ngayon, Panginoon. Confession of our faith. Ito yung confession, O Lord, kung paano ka namin kakilala. Na tunay nga, O Diyos, napakabuti mong Diyos. Tunay kang napakabuti. Amazing grace. Napakayaman ng inyong biyaya. O victory in Jesus. Sapagkat napakarami po naming mga pagsubok na pinagdaanan. Subalit, Panginoon, sa biyaya po ninyo, sa pagsama nyo sa amin, Panginoon, nakakamtan namin yung mga katagumpayan. We sing, joyful, joyful, we adore Thee. Sapagkat, Lord, dadaan man kami sa mga pagsubok, but still, punong-puno kami ng kagalakan sapagkat kasama namin kayo. Kaya hindi nagtatagumpay yung lungkot, hindi nagtatagumpay, Panginoon, yung mga kabalisahan. At salamat sapagkat sa pamamagitan namin, you are sending us to others to become the light of the world. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakaganda ng mga awiting tinuro mo sa amin. Napakaganda, Panginoon, ng mga awiting inaawit namin. Sapagkat ang mga awiting ito, Panginoon, ay nagmula sa iyo. Mga awitin, Panginoon, bunga ng karanasan ng mga sumulat. Na sila mismo, O Lord, ay naranasan nila kung bakit ngayon na-express nila mula sa kanilang puso. Dalangin namin, Lord, ganun din yung makita mo sa aming buhay. Ganun din ang makita mo, Panginoon, upang sa ganun masabi namin yan, Lord, wonderful words of life. Kapag kami po ay umaawit, kapag kami po nagbabasa ng iyong mga salita. Sapagkat ang lahat ng ito'y may kapangyarihan na bumabago ng aming buhay.
Kapangyarihan, Panginoon, na kung saan bumababa ang iyong presensya. Kapangyarihan, Panginoon, kung paano lumalakas at umaalab ang aming pananampalataya. Kapangyarihan, Panginoon, upang lalo kaming maging mapalapit sa iyo. Kung paano kami umaawit, Lord, nung time na kami po'y nagmamahal sa aming mga asawa. Inaawitan namin sila sa dahilang ito yung laman ng aming puso at nais naming mapalapit sa kanila. Lord, ganun din ang nais po naming gawin sa iyo. Aawit kami, Panginoon, sapagkat gusto naming mapalapit sa iyo. Aawit kami sapagkat gusto naming ipahayag yung laman ng aming puso. Kaya dalangin namin, Lord, patuloy mo kaming punuin. Punuin, Panginoon, ng na umawit kami ng mga awiting makalangit. Mga awiting himno, salmo at awiting spiritual. Sapagkat naniniwala kami at alam namin, gaya ng ginawa ni Haring David, hindi lang naaaliw si Haring Saul, kundi Panginoon, siya din ay gumagaling at umaalis ang masamang espiritu. Lord, salamat, salamat. Sapagkat sa panahon na kami ay lalakad muli, haharap sa mga problema ng buhay, binigyan mo kami ngayon ng panibagong pag-asa, ng mga sandata, Lord, upang sa ganon, Panginoon, makapagpatuloy po kami. Hindi kami manghina, hindi kami mawala, O Lord, sa inyong harapan. Kundi sa sandaling, Panginoon, aawit kami. Ang sabi ng aming teksto, hinihikayat namin, Panginoon, ang inyong pong presensya. Kaya salamat po, O Lord. At patuloy din kaming lumalapit sa mga kapatid namin, Panginoon, na nasa panahon po ngayon ng pag-e-exam. Lord, tinataas ko po sila na sa kasalukuyan. May mga kapatid po kaming dumadaan sa licensure exam for teachers. Dalangin namin, Lord, ang karunungan, ang inyo pong presensya. At patuloy kayong mangusap sa kanila, Lord. At anuman yung kanilang, kung sila man po'y umaawit ng papuri ngayon, sapagkat ito'y proclamation, ito'y confession of their faith. Father, in the name of Jesus, samahan niyo po itong mga kapatid namin ito at bigyan mo ng mga tamang sagot, Panginoon, upang sa ganon yung mga plano mo sa kanilang buhay, Panginoon, ay magkaroon po ng katotohanan at realidad. Panginoon, ganon din dinadalangin namin yung mga kapatid naming may sakit, yung kapatid na hyacinth maniti, yung iba pa, Panginoon, na bunga ng kanilang karamdaman, hindi namin sila nakasama. We declare healing upon their lives, O Lord God. You have said, Lord, that by your stripes, we are healed. Pinagaling mo kami, O Lord. Salamat po, sapagkat patuloy kaming nananangan po sa inyo pong mga salita. At ganun din patuloy kaming nananalangin sa mga kapatid namin na nasa abroad, na kasama naming nananambakan ngayon. Mangusap din po kayo, O Lord, sa kanilang buhay upang bagamat malayo kami, O Lord God, subalit ang mensaheng ito na inyo pong ibinigay sa amin ay maging tuntungan nila upang, Panginoon, mapagtagumpayan nila ang anumang unos ng buhay. At higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga kapatid naming dinala po ninyo ng ligtas mula sa ibang lugar, mula sa ibang bansa. Salamat po, Lord, sa protection po ninyo. Salamat po, Lord, sa inyong traveling mercy. Salamat po, Lord, sa pagbibigay mo sila sa kanila ng malalim na commitment, Lord, na maglingkod sa iyo, lalong-lalo na sa kanilang pagkakaparito. Ninasa nila, Panginoon, na iuna ka sa kanilang buhay upang parangalan ka at pasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa kanilang buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid naming nagsilapit. Maaring ang mga ito, Panginoon, ay mayroon po kayong ibinigay sa kanila kahit hindi nila ipinanalangin. Meron po kayong pinagpala sa kanila, Lord. Salamat po, tinugon mo yung kanilang mga naisin at panalangin. At kung meron man sa kanila ang may natatanging kahilingan, kung ito po'y ayon sa inyong kagandahang loob, I pray, O Lord God, igawad mo sa kanila ang kasagutan. Panginoon, ang lahat ng ito'y ginagawa mo, hindi para lamang sa amin, kundi para sa iba, upang sa ganon,
patuloy kang malwalhati sa aming pong mga buhay. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. He had taught us great things He had done, and grace our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transferred when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. At ngayon, tanggapin natin ang biyaya at habag ng ating Amang nasa langit, iligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan, kaaliwan at pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Sige po mga kapatid, pwede na po muna kayong umupo. Mag-break lang tayo mga 2 minutes at gagawin na po natin yung dedication ng ating lifter. Eko po mama ko, kaya kayong luklukan. Amen. Po, kay ba't nakasinita, kaya tatamong lalam at tamong fellowship. Lance courtesy po, rening kakapatad tamong mig-donate, naning lifter tamo. At gawan tayo po ngayon pamag-dedicate kaya tang Mia Bia Lifter.